Pak! Tama na, Romulo. Patuloy kong pagmamakaawa dahil sa sunod-sunod niya ako sinampal. Tigilan? Tigilan ba ka mo, Patricia? Pak! Ako ang tigilan mo sa katigasan ng ulo mo. Kapag sinabi kong bawal lumabas, huwag kang lalabas. Naiintindihan mo ako? Nanggigigil niyang sigaw sa akin habang hawak-hawak ang pangako. Patuloy lang sa pag-agos ng luha ko dahil ito lang ang kaya kong gawin. Hanggang ganito lang ang kaya kong gawin. Pagluha lang. Bakit kasi hindi mo pa iwan yung gagong yan? Hindi ko kaya. Halika rito. Tuturuan kita ng leksyong bisit ka. Gigal na pa rin sa kinaladkad ako habang hawak ang buhok ko. Daing lang ako ng daing hanggang makarating kami sa underground room namin. Ikukulong na ako? Please wag dyan, Romulo. Natatakot ako. Patuloy kong pakiusap sa kanya dahil ayoko maiwan sa lugar na yan. Ayoko sa madilim at ang mag-isa. Natatakot ako. Kung hindi mo ako ginalit, edi sana nasa kwarto kita. Tangina mo. Saad niya sabay hagi sa akin sa loob. Napasubsob naman ako sa sahig. Napatingin sa likuran ko nang bigla ito magsara. Hahabulin ko pa sana kaso nahuli na ako. Narinig ko na lang ang tunog ng susi na para bang pinapadlock. Romulo, please, hindi na ako uulit. Patuloy kong pakiusap sa kanya. You have to learn from this, Patricia. You know I don't like you going out. Please, Romulo, wag dito. Pakiusap ko dahil talagang natatakot ako rito. Romulo, please, let me out of here. Bigla na lang ako nakarinig ng pagsara ng main door namin dito sa underground room namin. Sinandal ko na lang ang noo ko sa pinto ng room na pinagdalhan sa akin ni Romulo habang patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha ko. I stayed on that position for about 5 minutes at unti-unting lumingon sa aking likuran. I ran at the corner of the room dahil natatakot ako. Natatakot ako makakita ng multo rito. Patricia? Sino ka? Sambit ko habang nakahawak sa dalawa kong tenga nang makarinig ako ng boses na parang papalapit sa akin. Patricia, please, ayoko na. Ayoko na. Sambit at tumagulhol pa ng iyak. Patricia, Romulo! Sigaw ko dahil kung ano lang naririnig ko. Minukat ko ang mata ko tumingin sa bawat corner ng silid na ito. Huwag niyo akong kukunin. Sambit ko habang nakalagay pa rin sa dalawa kong tenga ang mga kamay ko. Sa tindi ng takot dahil sa kung ano-anong naririnig ni Patricia, napakutkot na lang siya ng kanyang mga kuko. Tila ba nawawala na siya sa kanyang katinoan. Madilim ang kwartong pinagdalhan sa kanya kung kaya takot na takot siya. Unti-unti na namang bumabalik sa isipan niya ang nakaraan niya. Kung paano siya ikinulong ng kanyang tiyuhin sa isang kwarto na madilim for 5 days. Ayoko na. Ayoko na makipaglaro sa inyo, please. Tito Joey, please. Let me out of here. Patuloy pang sigaw niya. Kinabukasan bumaba ang lalaki para pagbuksan ng kanyang asawa mula sa kanyang pinagdalhan dito. Nakakonsensya siya ng kaunti dahil alam niyang takot ang kanyang asawa sa madilim na lugar at ayaw nitong mag-isa. Ngunit nang buksan niyang pinto'y nabigla na lang siya sa kanyang nasaksihan. Nakita niyang kanyang asawa na muntik nang maglaslas gamit ang ballpen na hawak ito. Patricia! Sigaw niya at agad na tumakbo papalapit sa kanyang asawa. Hinawakan niyang kamay nito, tumingin sa mga mata nito. Wag po, maawa po kayo sa akin, wag po kayong pumayag sa kagustuhan ni Tito Joey. Parang awa niyo na po, itakas niyo po ko rito. Umiiyak na pakiusap ng babae. Nagulat si Romulo sa sinabi ng kanyang asawa. What did I do to her? Please po kuya, itakas niyo po ko rito. Ayoko sa madilim. Wag mo ko lalapitan, Maureen. Sigaw ng kanyang asawa habang sa ibang sulok nakatingin. Please, kuya. Saad ulit ng babae at kinutkot ulit ang kanyang mga kuko. I made her like this? What did I do to her? Huwag kang lalapit sa akin. Pare-pareho lang kayo. Anong ginawa ko sa inyo para ganitohin ako? Pagtataboy bigla ng kanyang asawa sa kanya. I don't wanna see you all. I wanna die. I wanna die. Sigaw ulit ni Patricia. Pilit inaagaw sa kanya ang ballpen na hawak ito kanina. I am sorry, wife. Tanging nasambit na lang ni Romulo dahil sa hindi inasang madadatnan niya sa asawa. Patricia's POV. Nagising ako tumingin sa katabi ko. Wala na naman akong saplot tulad ng dati. Wala na naman sa tabi ko si Romulo. I know he's only using me to satisfy his money needs. He is my husband yet he had treat me as his own.
We are sealed by this arranged marriage dahil gusto ko ng mga magulang niya para sa kanya. Ang magulang niya ang tumulong sa akin para makalabas sa mapait kong nakaraan. I smiled sadly. I don't want to go back that time. Romulo's parents are blessings for me. They treat me as a person. Nagsilbi ako sa kanila ng 5 taon at nagulat ako na sabihin nilang ipapakasal na kami ni Romulo para mahadlangan ang relasyon ni Romulo at ni Margarita. Margarita is Romulo's one true love at di ko alam kung ano talaga ang mabigat na rason ng mga magulang ni Romulo upang kaayawan sila ni Marga para sa anak nila. Hindi ko naman maitatangging minahal ko na si Romulo sa mga oras na magkasama kami. In fact, we're really close before but when we get married, he changed. He doesn't like me anymore. He cursed me to death. I graduated college through the help of Romulo's parents. I graduated as a medical technologist. Gusto ko pa sana ipagpatuloy ang pag-aaral ko at magdoktor, but Romulo won't let me. Sinabi niya sa parents niyang mas mabuti nang wag na lang daw muna ako magtrabaho para maging full-time wife sa kanya. Di na lang ako umangal dahil gusto ko rin namang mas maalagaan si Romulo. Pero hindi ko alam iba pala talaga ang plano niya para sa akin. He wants me to be at home only. He doesn't want me to go out dahil gusto niya ako ikulong. Bayad ko raw ito sa pagsira ko sa buhay niya. Now, umalis sa mga magulang niya para sikasuhin ang business nila sa ibang bansa kung kaya't napapadalas ng pananakit ni Romulo sa akin. I am not blind. Alam kong nakikipagkita siya kay Marga at alam ko ring may relasyon sila ngayon. Palaging may katawagan si Romulo sa kanyang cellphone at narinig ko kung gaano ka-sweet ang pakikipag-usap niya kay Marga. Buti pa si Margarita. Nakakapalitan niya ng I love you pero ako, lahat ng sasabihin niya may mura pa. Tumayo na lang ako tumiretso sa banyo para maligo dahil naramdaman kong lagkit sa katawan ko. Binuksan ko ang shower, tiniyaang umago sa katawan ko ang tubig kasabay ng luhang dumadaloy sa mukha ko. This is my everyday routine. Gigising na walang saplot, papasok sa banyo, iiyak. We are 3 years married but he did not even show a little love to me. Tinapos ko ng pagligo ko at bumaba na para maganda na makakain. Naglabas ako ng mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto ng adobo na gustong-gusto ni Romulo. Nagbabaka sakali akong uwi siya at kakainin ang nihanda ko. Kring! Habang nagluluto, nakarinig ako ng tunog ng telepono. Kung kaya't iniwan ko munang niluluto ko para sagutin ito. Hello? Hey Patricia, I'm back. Sabi sa kabilang linya. Dahilan para mapakunot ang noo ko. Who's this? Tanong ko. You forgot me, Tuta? Sabi niya kahit napangiti ako. Uy Tuta, ikaw pala. Kamusta ka na? Sabi ko dahil namimiss ko na ang tuta ko. Pshh! Nakalimutan mo na ako. Di na tayo bati? Sabi niya kaya't napatawa na lamang ako. No, Tuta. Sadyang napakamani ng boses mo kaya hindi kita agad nakilala sa boses. Sabi ko. He is one of my best friends na huli kong nakita nung kasal ko pa. Lumipad agad siya ng Amerika upang doon ipagpatuloy ang pagdodoktor. He is now a neurosurgeon. Oh, kita tayo nila Jane and Brenda sa bar ha. Text ko na lang sa'yo, penging number. Sabi niya. Wala akong cellphone eh. Sabi ko na lang dahil hindi ako pinayagan ni Romulo na magkaroon ng cellphone. Ha? Ang yaman-yaman na asawa mo. Di ka malang bilinhan ng cellphone? Nasaktan ako sa sinabi niya. Nasira ko kasi eh. Sabi ko na lang. O sige, tawagan na lang ulit kita para sa lugar. I will just set this muna. Sabi niya. Sige, Tuta. Miss you. Sambit ko. Miss you rin, Tuta. Sumama ka ha? Sabi niya pa. Oo naman. Nakangiti kong sabit saka binaba na yung tawag. Paano ako magpapaalam kay Romulo nito? Hindi ko alam kung paano magpaalam sa kanya. Napayagan akong lumabas. Knowing my husband, he doesn't want me to go outside. Tara na sa bar. Nang matapos ang pagtawag ni Mix sa akin, bumalik na ako sa niluluto ko. Buong process akong lutang at nag-iisip ng idadahilan kay Romulo. I am like a child with strict parents dahil kailangan ko pang magsinungaling upang makalabas ka lang ng bahay. Matapos ko magluto, kumain na ako tumakit sa taas para maghanap ng susuotin mamaya. Pagkatapos naglilinis ako ng bahay, lalo na ang kwarto namin, kung saan nagkalat pa yung damit namin kahapon. Nang marinig ko ulit ang tunog ng telepono, bumaba ako upang sagutin iyon. Hello? Sabi ko sa kabilang linya. Hey Tuta, sa Jagos Bar tayo ah. Kita tayong lahat sa dati natin pinag-aralan. 6 p.m. ah. Paalam ka na sa asawa mo, hindi tayo gagabihin masyado. Sabi ni Migs. Sige Tuta, bye. Sabi ko at saka na binaba yung tawag.
Umakyat na ako sa taas para mag-ayos dahil malapit nang dumating ang asawa ko. Nang matapos na ako magbihis, bumaba na ako para hintayin si Romulo. Nang marinig ko ang tunog ng engine ay lumabas na ako para pagbuksan siya. Saan ka pupunta? Tanong niya na makalabas siya sa sinasakyan niya. Romulo, pupuntahan ko lang sina Brenda kasi nanghihingi ng tulong sa akin. Paalam ko. Anong tulong? Tanong niya pa. May problema raw kasi siya eh. Sabi ko pa, sana payagan ako. Nagsinungaling ako dahil di niya ako papayagan kapag sinabi ko na sa bar ang punta ko. What help does she want? Sabi niya pa kaya't kinabahan na ako. Hindi ko alam. Sabi ko habang nakayoko. Okay, but make sure you're here by 9 o'clock. I don't have patience in waiting you in our room. Bulong niya sa akin. Alam ko na ako nung ibig sabihin niya. Tumango na lang ako, taimtim na nagpasalamat dahil pinayagan niya ako. Lumabas ako agad at pumara ng taxi papunta sa school kung saan kami magkikita. Malayo pa man, kitang-kita ko na mga sasakyan ng dalawa. Pumara na ako at bumaba. Tuta! We miss you, girl! Pandumog sa akin na Brenda at Jane. Niyakap ko na lang din sila at nakipagtawanan sa kanila. Where's Migs? Sabi ko dahil wala pa yung nagaya. Ay, kaloka si Bakya. Naglakya pero late. Kabwisit. Papatulan ko siya ng itlog eh. Sambit ni Jane. Bunga nga talaga ng kaibigan ko. Speaking of itlog, nandito na yung may itlog. Sabi ni Brenda kaya tumingin kami sa papalapit na sasakyan. Hi, Tuta! Sigaw ni Migs habang papalapit sa amin. Hala, bumigay ka na Migs? Sambit ni Jane na para nangaasar. Shit you, Jane. Bumigay mo, mama mo. Di ako bakla. Manling sambit ni Migs. Eto na naman sila sa asaran nila. Sila talagang dalawang nag-aasaran dati pa. Uy, Tuta, bakit nangangayayat ka? Baka naman inalila ka ng sobra ng asawa mo ha? Uupakan ko talaga yon. Matapang na sagot ni Meg sa akin kung kaya kinabahan akong bigla. Baka naman buntis, sabat ni Brenda. Pugok, dapat tumatabag yan kung buntis. Sabi ni Jane na isang OB sa amin. Busy lang ako kasi, full-time wife na ako. Sabi ko na lamang. Aba, parang di asawang inaalagaan ko sa kapayatan mo ah. Parang di ka nag-caregiver eh. Sabi ni Jane kung kaya't napatawa na lang ako ng peke. Hindi mataba ba ako dati para mapansin yung pumayat ako? Sabi ko. Mismo. Sabi ni Jane kaya't sinaman ko siya ng tingin. Hoy, bunga nga mo babae ha. Tara na nga sa bar hanggang 9 lang paalam ko sa asawa ko. Pagpaputol ko sa pangintriga nila. Yaan mo nga yung asawa mo? Ani Jane. Sasabay na lang ako kay Brenda. Sabi ko at tumango naman silang dalawa. Sumakay na kami at naunang nagpaandal si Migs at sumunod na lang kami sa kanya. Patricia, tawag sa akin ni Brenda. Tigilan mo nang ang pagtakpan yung asawa mo. Alam ko kung anong ginagawa niya sa'yo. Yes, she knows about me and my husband. Asawa siya ng kaibigan ni Romulo. Please Brenda, wag mo sana ipagsabihan. Hindi ko siya kayang iwan. Sabi ko at pilit pinipigilan ng luhang kakawala sa mata ko. Please din, Patricia. Maawa ka naman sa sarili mo. You don't deserve a man like him. Sabi niya. I know but I cannot live a life without him. Naiiyak kong sabi. When the time comes na kailangan ko na mag-step up sa inyong relasyon, gagawa ko ng paraan para paghiwalayin kayo. Sabi niya pa. He loves me, Brenda. I can feel that. And there you go again. Martir ka na naman. Dapat sinali ka sa pagbaril dun sa 3 paring martir eh. Sabi niya pa. I know it, Brenda, please. Hayaan mo na ako makipaghiwalay sa kanya. At kailan yon? Kapag naging color purple na yung dagat? Sabi niya. Kapag napagod na ako. Sabi ko na lang at nakita ko siyang tumitig sa akin. After 10 minutes, nakarating na rin kami. Malapit lang naman ang Jagos Bar sa school namin at wala ring traffic. Pumasok na kami at maririnig ko na naman na maingay na tugtugan sa bar. Mga tuta, doon tayo. Sigaw ni Meg sa amin dahil hindi kami magkarinigan. Naglakad kami sa medyo sulok na parte ng bar na ito para makapagtsikahan kami. Umorder na si Megs na mamahaling drink sa tulad ng dati. Nagpa-order lang ako na ladies drink. Ayokong malasing lalo pat kailangan kong umuwi ng maaga. Oy tuta, may girlfriend ka na doon? Tanong ni Jane. Wala, ayoko ng mga blonde hair. Sambit ni Megs at tumawa. Sus, baka naman gusto mo mga fafa? Asar na naman sa kanya ni Jane. Peste ka Jane ha, tigilan mo ako kakasar ng ganyan. Pikon na sabi ni Megs.
Nag-uusap-usap lang kami hanggang sa manlamig ako sa nakita ko na taong nakatayo sa harapan ko. Can I have my wife now? Walang emosyong sabi ni Romulo. May mga tama na rin ng mga kaibigan ko kung kaya't pumayag na sila para daw safe ako makauwi. Hinila na ako ni Romulo papunta sa kotse niya at base sa pagkakahawak niya nararamdaman ko, malutong na sampal ang matatanggap ko mamaya pag uwi. Pak! What did you tell me earlier? Sigaw niya pagpasok agad namin sa bahay. Patricia's POV. Sabi na nga ba sasampalin niya ako pagkapasok namin? Pak! Ano? Sumagot ka? Sigaw niya na naman kaya't napahagulhol na naman ako. Kila Brenda. Kinakabahan kong sabi. At kailan pa naging bahay ni Brenda ang bar? Sigaw niya naman sabay tulak sa akin. Gumapang agad papuntang sofa para doon niya ako saktan dahil pag nakatayo ako, itutulak niya ako na itutulak. Sorry Sorry again? Hindi mauulit. Talagang hindi na. Dahil you are not allowed to go outside this house kahit anong mangyari. Sabi niya na lalo nakadagdag sa hagulhol ko. Tumigil ka dyan sa kakaiyak mo. Rinding-rindi na ako. Napakahina mo. Sabi niya at bigla na lang akong umiyak. Iniwan. Yes. I am weak for not having the courage to leave you. Umiyak lang ako ng umiyak. Ang healthy na mga mata sa luha. Hindi ito tumitigil at hindi napapagod. Kailan niya ba ako mamahalin? Tumawa ako ng pait dahil nag-iilusyon na naman ako. Buong buhay ko, puro sakit na lang bang mararanasan ko? Napaka-unfair ng mundo. Hindi pantay ang pagbibigay ng sakit sa mga tao. Binuhay lang yata ako para masaktan. Kailanman sa buhay ko wala akong maalalang ngumiti akong masaya. Naalala kong umiti ako pero peke. Pagkatapos kong umiyak, umakit ako papuntang guest room dahil baka magalit na ulit si Romulo kapag nakita ang pagmumukha ko. Pagpasok ko, kumuha na ako ng unan at kumot para matulog. Napaluhanan naman ako. Iyak na naman. Napahinto akong saglit sa pag-iyak na makarinig ako ng pagbukas ng pinto. At bakit dito ka matutulog? Dinig kong sabi ni Romulo. Nakatalikod ako sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo para lumipat sa kwarto namin dahil alam ko na kung anong gusto niya. You know I hate waiting. Sabi niya kaya taglakad na ako na nakayuko. Naramdaman kong pumulupot ang mga braso niya sa bewang ko. I cannot neglect your scent. Husky niyang pagkakasabi habang malapit sa tenga kong hininga niya. Ito lang ang halaga ko sa kanya, katawan ko. Naglakad ako papuntang kwarto habang nakayuko at siya'y nakayakap sa balakang ko. Pagpasok namin sa kwarto, umupo muna ako. Naghihintay na sunggaban niya ako ng halik, tulad ng kadalasan niyang ginagawa. Pero muling nabuhay ang kaba sa sistema ko na maglakad sa papalapit sa kanyang aparador, kung saan nakalagay ang mga toys niya. He got one of those and walked towards me. He kissed me aggressively and pulled me up. Hinili niya ako papunta sa sulok ng kwarto. Dahan-dahan niyang pinadaos-dos ang mga daliri niya na siyang paraan niya ng paghuhubad sa akin. Nakasuot lang ako ng dress kung kaya't nang mahubad niya ang strap ko, nahubad na rin ang lahat sa akin. Tinali niya ang kamay ko sa taling nakalagay sa ceiling. Malaking tali ito kung kaya nitong suportahan ng bigat ko. You know what you must do, sabi niya in a husky tone. Tumango ako ng dahan-dahan. Kumapit sa taling nasa braso ko. He begins by kissing me on my neck. It still sends shivers to my spine kahit ilang beses na namin itong ginagawa. He lifted my legs and wrapped it on his waist. Ngayon, ramdam ko ng matigas niyang sandata sa aking likuran. Hindi ko maiwasang mapaungol. Ipinagpatuloy lang niya ang dapat niyang gawin hanggang marating namin ang aming kasuktulan. Tinanggal niyang tali sa mga kamay ko. Hinila papunta sa kama namin para doon gawin ang second round. Hindi siya nakukontento sa isang round lang, kung kaya't naghahanap siya ng isa pa. Hindi ko malaman bakit napakabilis na mag-produce ng sperm kahit na halos araw-araw naman namin itong ginagawa. At iyon nga ang nangyari. We did it again hanggang sa makatulog na kami. Nakayakap siya sa akin habang nakasiksik sa leg ko ang kanyang mukha. Tumulala lang ako sa kisame namin at napaluhanan naman. How I wish we stay like this forever. But I cannot fool myself. Basahan na naman ako sa iyo bukas. Nilingon ko siya at narinig ko ang kanyang mumunting halik at ramdam na ramdam ko ang bigat niya sa leeg ko. Hanggang kailan mo ako paghihintayin? Mapait kong kausap sa tulog na si Romulo. Hininaan ko lang ang boses ko dahil baka magising siya. Niloloko ko lang palang sarili ko. Hindi nga pala iyon mangyayari, kahit sa panaginip siguro. Sabi ko pa sabay haplos sa kanyang pisngi. Gumalaw siya ng kaunti kaya't napahinto rin ako sa ginagawa ko. Sana dumating ang panahon na matutuhan kong layuan ka.
Pero baka yun din yung panahong wala na ako sa mundo. I smiled bitterly. Nasasaktan din ako, Romulo, pero handa ako masaktan ng paulit-ulit kung pagmamahal mong kapalit. Mahal na mahal kita. Sabi ko at tumagilid ng kaunti para mahalikan siya. Pinikit ko ang mga mata ko dahil panibagong sakit na naman ang bubungad sa akin bukas. Nagising na naman akong kisame ang bumubungad. Nilingon kong higaan ni Romulo. Bahagya pa ako nagulat na makitang natutulog pa rin siya at nakayakap ang mga braso sa akin. Wala ba siyang trabaho? Baka malate siya. Romulo? Gising ko sa kanya na may pag-aalinlangan dahil baka sigawan niya lamang ako. Napaungol siya. Napagod ba siya dahil kagabi? Halos araw-araw naman namin itong ginagawa Romulo, gising ko ulit. Pero ungol na naman ang sinagot niya. Romulo, habi ko sabing tinutundot-sundot ang pisngi niya. Romulo, may trabaho ka ba? Sabi ko na lang dahil baka akong sisihin kapag hindi siya nagising na maaga. What? Medyo irita niyang sagot sabay hawi ng kamay ko. Hindi ka ba pupuntang opisina? Sagot kong nakakagat labi. Stop it. I might request for a third round. Sabi niya sa akin kung kahit napaayos ako ng labi. Hindi ka ba magtatrabaho? Para kang sirang plaka. Ulit-ulit. Irita niyang sabi kahit tumahimik na lamang ako. Akmang tatayo na ako para makapaghanda na makakain namin nang higitin niya ako ulit pahiga at tinaganan. You are seducing me. Sabi niya bago ko hinalikan ulit sa labi. Hindi ko siya siniseduce. Patuloy lang ang paghalik niya sa akin at ang paglalakbay ng kamay niya sa lahat ng parte ng katawan ko. Nanggigigil siya sa lahat ng madapuan ng mga kamay niya. He is like a hungry baby when he kissed every inch of me. I felt so delicate. I felt like we are actually making love, but those delicate touches became aggressive and he is kissing me torridly. Now he make me feel like I'm just his bed buddy. Asa ka na naman, Patricia? Nung nasa intense part na kami, biglang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya ito pinansin. Patuloy lang sa ginagawa niya sa katawan ko. Why don't you answer it? I said to him dahil kanina pang tunog ng tunog ang kanyang cellphone. He did not respond to what I say. He just continued to what he's doing. Answer it first, Romulo. Still, no response. I hissed dahil hindi niya talaga to pinapansin. Bullshit. Inis niyang sabi dahil naulot na naman ang ginagawa niya. Ayaw na ayaw talagang iniistorbo, lalo na sa ganitong gawain namin. Inabot niya naman ang cellphone niya, tinignan ng caller. Lumambot saglit ang ekspresyon niya. Kilala ko na kung sinong tumawag, just by looking at his expression. Hey baby, sweet niyang sabi kahit tumahimik lamang ako. Yes, I will not go to work today, sabi niya. Masaya siya, Patricia, sa ibang babae. Sampid ka lang sa buhay niya, para usan, ganun. Of course, I'll spend a day with you. Nakangiti niyang sabi nang di pa rin umaalis sa pagkakapatong sa akin. Okay baby, I love you. Okay baby, I love you. He barely loves Marga. Binaba niya na ang tawag kung kahit tatayo na sana ako, pero pinigilan na naman ako ng bigat niya. Where do you think you're going? Sabi niya. Maghahanda na para sa pag-alis mo. Sagot ko na lamang. We will finish this first. And with that, he kissed me again and we did that thing. Pagkatapos ng aming ginawa, tumayo na ako kahit masakit pa ng konti ang katawan ko mula sa sunod-sunod na paggamit ni Romulo sa katawan ko. Dumiretso ako ng banyo at naligo. Nagbihis ako at bumaba. Nagluto ng chicken curry na siyang paborito ko. Nakita ko naman pababa siya habang bihis na bihis. Ang gwapo niya sa suot niyang polo shirt na pinaresa niya lang ng simpleng maong. He doesn't look like a married man. He has a perfect toned body that every woman could ask to touch it. He has a very handsome face and kissable lips that will surely make all women to dream on kissing those. I should stop daydreaming again dahil masasaktan ka lang sa katotohanang hindi siya pumasok ng trabaho para lang magkaroon sila ng time sa isa't isa ni Marga. Romulo, kain ka muna. Alok ko dahil nagluto naman talaga ako para sa kanya. Kainin mo mag-isa. Aalis ako. He coldly said. Wala ka pang kain. I said I don't wanna. Medyo pasigaw niyang sabi kahit natahimik akong saglit. Pero nagluto ako para sa... Sino ba kasing nagsabi sa'yo magluto ka? Ayan ka na naman, Patricia, ha? Natatanga ka na naman. Saad niya at kaya't napayo ko na lamang ako, di na nagsalita. Lumabas naman siya ng bahay, kaya umiyak na naman ako. Pati ba naman na makasala kong kumain, ayaw niya? Ang sakit. Sobrang sakit. Tinakpan ko na lang ang ulam, na niluto ko at aakit na. Ayaw akong kumain dahil nawalan na naman ako ng gana.
Pumasok na ako sa guest room at dumiretso sa kama. Ayoko matulog sa kwarto namin ni Romulo dahil nawawalan na ako ng lakas sa tuwing naalala ko kung paano niya ako tratuhin kapag gagawa kami ng kababalaghan. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko upang matulog pero wala talagang nangyari. Dahil sa hindi ako makatulog, bumaba na lang ako at lumabas para kausapin ang mga halaman. Ito ang karaniwan kong ginagawa kapag bored ako sa bahay. Di naman kasi ako pinapalabas ni Romulo at alam niya naman ang consequences kapag sinuway ko siya. Kamusta ka na, little gumamela? May patubo ka na namang flower? May bago ka na namang anak? Kausap ko sa aking munting gumamela. Dapat pala nagbotanist na lang ako dahil mukha na akong tanga rito kakausap sa mga halaman. Anak? Buti ka pa. Magkakanak na naman. Ako kaya, kailan? I've been dreaming for a kid dahil umaasa ako na kapag nabigyan ko na anak si Romulo, magbabago na siya at ako na ang kanyang mamahalin. Pero sa araw-araw namin pagtatalik, wala pa rin nabubuo sa amin. Sa bagay, maingat din si Romulo. Hindi sa loob ko ay pinuputok, kundi sa labas, kaya hindi kami nagkakaanak. Gusto ko na magkaanak, para naman may makakasama ko sa bahay na maituturing na pamilya. Sabi ko habang dinidiligan ang mga halaman. Kasama niya si Margarita ngayon. Sabi ko, hindi malabong magtalik sila ngayon. Ang sakit. Nagagawa siyang pangitiin ng iba, pero ako hindi. Nagagawa niyang mahalin ng iba pero ako hindi. Ang sakit lang. Araw-araw ko nasasaktan. Araw-araw ko nagdurusa. Pinahid ko ang luha ko. Umupo na lang ako sa damuhan at pinagdiskitahan ng mga damo. Ang unfair ng mundo. Yung iba may nagmamahal. Ako wala na nga nagmamahal, palagi pang nasasaktan. Sobrang saya ko siguro nung last life, no? Kasi napakasakit ng karanasan ko ngayon eh. Minsan sumagi na sa isip ko ang pagtapos sa buhay ko, pero lagi ko na lang iniisip, sino na lang ang mag-aalaga kay Romulo kapag wala na ako? Itatatak ko sa isip kong patuloy akong lalaban at wag susuko. Naniniwala ako may rason ng Panginoon sa pagpapahintulot niya sa mga sakit na ito. Adjo Patricia, sabi ko na lang sa sarili ko. Lumipas sa mga araw, ganun pa rin ang setup namin ni Romulo. Pero hindi na nga madalas ang pananakit niya sa akin dahil sumusunod na ako sa kanya. Kapag sinabi kong sumusunod, ibig sabihin ng ilang araw ko na nabubulok sa buhay na to. Di naman na ako tinawag-tawagan para mga kaibigan ko. Baka busy na rin sila dahil sa mga propesyon at may pamilya na rin si Brenda and Jane. Pati yata paghinga ko ay nabubulok na dahil nakakapagsalita lang ako kapag kinakausap ako ni Romulo. Ang problema nga lang, mga 3 beses niya lang ako kinakausap sa isang araw. Gabi na ngayon at nandito ako sa sofa. Nanonood lamang ako ng TV. Isa rin ito sa naging libangan ko sa bahay. Bukod sa pakikipag-usap sa mga halaman, nanonood ako ng K-drama sa Asian Novela Channel nang makarinig ako ng busina sa labas. Tinignan ko ang orasan at napakunot ang noo na makita kong 6:00 pa lamang. Ang aga naman ni Romulo. Tumayo na ako para pagbuksan siya. Tama nga ako at si Romulo ang dumating. Pinasok niya na sa kotse niya at saka bumaba. Tumingin siya sa akin. Go dress yourself. Pupunta tayo kila mommy. They want to see us. Sabi niya at pumasok na sa loob. Sinarado ko na ang gate at pumasok na sa loob. Napaisip naman ako sa sinabi niya kanina. Medyo sumama ako dahil naramdaman ko. Mahal ako ni Romulo kahit acting lang. Pumunta na ako ng kwarto namin para magbihis. Nakita ko rin siya nagbibihis kaya sinarado ko na kaagad ang pinto. Kahit ilang beses ko pang nakita ang katawan niya, hindi ko pa rin maiwasang mailang sa tuwing nakikita ko iyon. Naghintay lang ako sa kanyang matapos. Bilisan mo, sabi niya sa akin na bumukas ng kwarto namin. Tumango na lang ako at pumasok. Naghanap ako na masusuot sa cabinet ko dahil napakapili na ako. Humarap na ako ng salamin para tingnan ang sarili ko. I took a long sleeve black dress sa see-through sa may bandang balikat at glittered naman ang baba. Hanggang knee ko ito dahil ayaw ni Romulo lang magpakita ako ng legs na above the knee. It sounds possessive but for him not. Ayaw niya kasi ako mag-above the knee at sleeveless dahil baka nakikita raw ang mga pasa ko. Tsaka marami rin akong peklat dahil sa nakaraan ko na ayaw ko nang maalala pa. Nag-ponytail lang ako na maayos dahil wavy naman ang buhok ko. Bahay naman sa dress ko para makitang design sa likod ko. Kapag sinabing pupunta kami sa parents niya, kailangan wala akong bakas ng paghihirap dahil ayaw ni Romulong mapagalitan ng mga magulang niya. Pagkatapos ko magbihis, bumaba na ako.
Nakita ko naman si Romulo na nakaupo lang sa may sofa. Na makita niya ako, tumayo na siya at pumunta ng kotse. Sinundan ko na lamang siya, pinagbuksan ang sarili ko. Pinandar niya ng makina at nagmaneho na. Tahimik lang kami buong biyahe hanggat makarating kami sa mansyon ng mga magulang niya. Pumasok na kami ng sabay. Nakahawak siya sa bewang ko at nagsimula ng umakto. Pagpasok namin nakita ko nag-aayos sila mommy ng pagkain at sila Nana Pasita. Oh, nandito na pala kayo. My gosh, Patricia dear, I miss you both. Sabi ng mommy ni Romulo at nagtanggal muna ng apron. Lumapit ito sa amin at niyakap kami. Good evening po, ma'am. Sabi sa kanya at nakipagbeso. Good evening po, mom. Where's dad? Sabi ni Romulo sa nanay niya at nakipagbeso. How is the both of you? Pangumusta ni mom at tininan na kami papunta sa hapagkainan. Nana, pwede mo bang tawagin si Darren? Utos ni mommy kay Nana Pasita. Good evening po, Nana. Namiss po kita. Sabi ko dahil namiss ko sila, Nana. Parang dati lang kasama ko sila magsilbi sa bahay na to. Good evening din, Iha. Tatawagin ko lang si Daddy Darren mo. Sabi niya at umalis na. Namiss ko kayong dalawa. Sabi ni Mom at tumupo sa pwesto niya na nasa kanang upuan ni Dad. Namiss ko rin po to, Mom. Kailan po kayo dumating? Pakikipag-usap ko kay Mom dahil tahimik lang si Romulo. Kahapon lang, anak, kaya't ngayon lang namin kayo pinapunta, sabi ni Mom. Kamusta naman po yung lakad niyo doon? Tanong ko kay Mom. Masaya, anak. Buti na lang at hindi beses lang ginawa namin doon. You know, malakas pa naman si daddy mo, mukhang masusundo na si Romulo, sabi ni Mom at tumagikik. Iba ang ibig sabihin ni Mom sa sinabi niya. Ibig sabihin nun gumawa sila ng kababalaghan. Napasa po naman ako na noo. Ang kulit talaga ni Mommy. Sana ganyan din kami ni Romulo. Ayan ka na naman sa bibig mo, honey, ha? Huwag kang ganyan. Baka gumawa yung dalawang yan ng kababalagan sa harap natin. Napalingon kami sa nagsalita. Nakita namin si Dad na pababa. Galing na naman siguro siya sa library or office niya. Dad! Sambit ni Romulo at tumayo. Tumayo din ako at lumapit kay Dad. Nakipagbeso na si Romulo. How's the both of you? Tanong ni Dad. We are doing good, Dad. Sagot naman ni Romulo. And how is my daughter-in-law? Tanong sa akin ng daddy ni Romulo. Lumapit ako at nakipagbeso kay daddy. I'm doing good too, Dad. Inalagaan ako ni Romulo. Pagsisinungaling ko at ngumiti para mapaniwala sila. Good! Dahil kapag nalaman kong sinasaktan ka ni Romulo, I will put him to jail. Sabi ni daddy kaya't napalunok ako. Yan ang isa sa mga dahilan ko kung bakit ayaw kong hiwalayin si Romulo. Natatakot akong totohanin ni Dad ang sinabi niya at ipakulong si Romulo. No, Dad. Romulo has always been a faithful husband. I cannot let Romulo to be in prison. Good to hear that, sabi ni Dad at tumingin kay Romulo. Naramdaman kong mas dinikit ako ni Romulo sa kanya. Okay, let's have our dinner. Kanina ko pa kayo hinihintay, sabi ni Dad at umupo na sa upuan niya. Umupo na rin kami ni Mom at Romulo sa pwesto namin. Okay, let's start with a prayer, of course. Let's thank God for the blessing that He has given to us. Sabi ni Mom kaya't nagdasal na kami. Yan ang isa sa dahilan kung bakit masasabi ko, napakaswerte kong sila ang naging in-laws ko. Napakaswerte ni Romulo sa kanila. Okay, let's start, sabi ni Dad. Kumuha na kami na makakain at kumain na. Kumuha ko ng paborito kong shrimp. Nilingon ko si Romulo at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Biglang nag-skip sa pagtibok ang puso ko nang ngumiti siya. Wife, kuhaan mo ko. Sweet niyang pagkakasabi kaya't naparanok ako. Tinignan ko lang ang ngiti niya sa akin. Sinubukang saluhin ang bawat movement ng labi niya. Wife? Nabalik ako sa ulirat nang tawagin niya ako ulit. Kaya kinuhanan ko siya ng paborito niyang chicken curry. Sana totoo na lang yun. Sana dito na lang kami tumira. Sana makita ko pa ulit ang mga labing yon. Sana. Sana. Thanks, wife. Sabi niya at gumiting muli. Oh, Mo. My son is so sweet. You're both sweet, Patricia. Sabi ng mami ni Romulo na nahahalatang kinikilig sa amin. Aha, tawa ko na lamang dahil hindi ko rin alam ang gagawin. Tumahimik na lang din ako at nagpatuloy sa pagkain. Nag-uusap lang kami, or shall I say, sila mostly. Nag-uusap sila tungkol sa business kaya't hindi ako makain. Hanggang ngayon inaalala ko pa rin ang pagngiti niya sa akin. Dito na lang kaya kayo matulog? Gabi na eh. Baka mapano pa kayo sa daan? Sabi ng mami ni Romulo nang uuwi na kami. Wag na po, Mom.
May trabaho pa po bukas eh, tsaka may gagawin pa kami in love. Baka maingayan kayo. Napalaki ang mata ko na marinig ang sinabi ni Romulo. Shit! Ang galing ni Romulong magpakilig. Hindi kaya naging kamatis na lagi ang mukha ni Marga kapag pinapakilig siya ni Romulo? Dahil sa sinabi ni Romulo, nag-init naman ang pisngi ko. Ay, kailan niyo ba kami balak bigyan ng apo? Kinikilig na sabi ni Mom at Mom ni Romulo. Mas namura naman ang mukha ko at napahinto saglit sa paghinga. Shit, suffocation yata ang papatay sa akin. Mamaya? Can't wait for that, Romulo. Sabi ng mami ni Romulo sa sinabi niya. And that's the death of me. Charot! Joke lang, mommy. Inintay ko pa maging ready si Love. Narinig mo, Love? Sabi ni Romulo kahit napatingin ako sa kanya. Bakit ako? Gusto ko nga eh. Ikaw yung ayaw? There is a right time for that, Mom. Naiilang kong sabi na lamang. But we're getting older. Sabi pa niya. Haru, sa mukha niyo po. Mukha pa kayo mas batang tingnan kaysa sa akin eh. Sabi ko na lamang dahil wala na ako masabi. Sige na po, Mom. We're going home na. Sabi ni Romulo. Sige na. Kung ayaw mo magpapilit. Sabi ni Mom Kat, natawa na lang si Romulo. Yung apo namin ha. Pahabol pa ni Mommy Kat, napayuko na lang talaga ako. Hay nako. Kapatid ko muna, Mom. Pahabol ni Romulo saka kami tuluyang lumabas. Hanggang kailan kaya magtitiis si Patricia sa malamig na pakikitungo ng asawa niya sa kanya? Magawa pa kayang matutunang mahalin ni Romulo ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.